Paano kunin ang effective depth ng beam if meron kang dalawang layer ng bars? Tension steel reinforcement, yung mga properties. Outer layer, meron kang tatlong bars na 28 mm diameter. Sa inner layer is dalawang 25 mm diameter. And meron kang concrete cover na 40 mm. Clear layer distance from outer layer to inner layer na 25 mm. Meron ka ring total depth na 600 mm. So, bago yan, alamin muna natin pagkakaiba ng structural cover sa concrete cover. Kapag structural cover, ito yung bars mo. Kapag structural cover, nagsisimula siya sa centroid to the outermost fiber ng concrete natin. Ayun yung structural cover, centroid ng bars. Kapag naman concrete cover, sa concrete lang. Yara, ito yung bars natin, sa baba ng bars, hindi sa centroid, sa baba niya, ayun yung concrete cover. So, dito, sa taas siya ng bars ng stirrups, hindi sa gitna, sa taas. So, yan. So, paano natin kukunin yung effective depth? Kapag kukunin yun, gagamit tayo ng Brignon's theorem. Pero i-designated muna natin tong outer layer as D1. Simula sa centroid hanggang outermost fiber ng concrete. Ito, D2 for inner layer ng bars. And yung magiging effective depth mo nun is centroid dito sa clear layer distance. Ayun yung magiging effective depth. So, paano yan? Kunin muna natin yung values for D1 and D2. D1, kabuuan ng total depth natin, 600. Minus yung concrete cover natin na 40. Minus 10 pa kasi meron kang stirrups dito which is 10 mm. Stirrups natin is 10 mm. Stirrups 10 mm. Stirrups 10 mm. Minus yung bar na to. Since tapos ka na dito sa 10 mm sa stirrups, dito ka naman sa outer layer. 28 yung size nun, sa centroid ka so bale 28 over 2 is equals to 536 mm. D2, kabuuan 600, dito naman tayo sa D2, minus 40, concrete cover, minus 10 for stirrups, minus etong buo na to, 28. Minus yung clear layer distance pa na 25 minus 25 over 2. Size nito is 25 ito. So, kalahati doon sa centroid tayo. 25 over 2. Therefore, dito natin is 484.5. 484.5 mm. Meron na tayong D1 and D2 and then magbabarignons na tayo. Where D effective depth is equals to area sa outer layer AS1 tapos yung D1 niya, designated distance niya, plus AS2 for outer layer, inner layer, and then D2 for distance over yung total area. Kunin muna natin yung total area. Total area, AS1 plus AS2. AS1, meron tayong 28 diameter and tatlo sila. Plus pi over 4, meron tayong 25
squared and dalawa sila. AST now is equals to 1801/2 pi. Ganyan rin natin para makapture yung buong decimal point. So, effective depth is equals to AS1 5/4 28 squared, tatlo yun, plus 5/4 20, yung distance muna pala, sorry. Kalimut. Diba area, ito, times D1. Para sa outer layer, yung D1 natin is 536. Plus AS2, yung area ng inner layer, 5/4, 25 squared, tapos dalawa yon times yung distance na nakuha natin, D2, 484.5 over yung total area, 1801.2 pi. Therefore, effective depth natin is 518.128 mm. Dito ang effective depth natin. 118.128 mm.